So sa produkto ng kanyang lupa, so clearing na po siya, wala na siyang niyog, mayroon man pangilan-ngilan. Meron po lang siyang mga ito po mangga, meron pa property. Dahil ito pwede nyo i-subdivide to. Kahit kayo mag-subdivide ito pa isa-isang hektarya, mabebenta nyo ito pag sa subdivide. Diba? So hello guys, magandang araw po sa inyo. So meron tayong property ngayon, baka inyong magustuhan. Dito po ito sa Barangay Tabansak, Calawag, Quezon. So magsisimula ang property niya simula doon at hanggang dun pa sa kabila, hanggang dulo. So napakahaba ng frontage nito dito sa Barangay Road. So kabilaan po yung kanyang property, meron siyang portion dito at meron din siyang portion dito. So bale isang title lang din naman po siya. So yun lang, talagang kagandahan yung property niya, very accessible sa mga gusto magkaroon ng farm lot, retirement plan. Ito available po ito. So sa produkto ng kanyang lupa, so clearing na po siya, wala na siyang niyog, mayroon man pangilan-ngilan. Meron po lang sa mga ito punong mangga, meron pa doon punong mangga. Yan, ito po ay baling area ito, distance niya sa highway, yung Maharlika Highway, nasa 14 km. Simula doon papasok dito. Ang madadaanan natin rough road at cemented road. So bali ito ay kagandahan nitong property ito, parang dinedevelop na siya. Kasi dati nung pagpunta ko dito, medyo bako-bako pa yan, taas-taas, parang ganun. Pero ngayon parang dinaanan ulit siya ng pison. So baka masesemento na siya hanggang doon. Kasi hindi ito ganito yung status niya nung dati kong bisita dito ay. Yan yung area niya. So dito, may portion siya dito. May tubigan pa nga dyan. So dyan, pwede makapagkuha tayo ng source ng tubig. Deep well lang ang mangyayari sa source ng tubig dito. Sa kuryente naman, hindi pa siya accessible ng kuryente. Wala pa siyang postehan. Ang meron ay doon sa labas pa. So mga 2 km dito. Simula din yung cemented road doon kasi may papasok dito. Kasi itong kalsada nito bagong butas. Kasi yung mga nadaan po dito ay yung sa kabila doon ay mayroong dagat doon. Dito nadaan sila pag nag-harvest, nagbababa ng kanilang produkto. Dito dumadaan. Kaya po itong kalsadang ito ay talagang i-develop na. Kasi last time nga pumunta ko ay hindi pa ganito ito. Ngayon ay napison na. Ano tita? Yan, konti na yan. Ano lang yan, sobrang maputik. Ngayon po, ang ganda na. Parang nadasik na yung kanyang lupa. So baka panigurado masemento na ito. So wala na lang talaga siyang product na pang niyugan. Halos may mga puno pa naman. Yun. So ang kagandahan dito sa property, mga possible na natin maging project dito, kung may kubo na kayo, bahay, tapos yung pwede kayo magtaniman, once na ipa-clearing nyo yan, pwede kayo magsimula ng inyong breeding, pwede kayo magpatanim ng yung coconut na dwarf coconut, yung ganon. At the same time, kung gusto nyo magkaroon ng pampuhunan pa, kahit kabilang portion ibenta nyo yung kabila, stay sa inyo, kasi napakahaba ng frontage niya, simula doon nga po hanggang dito pa rin yung kanyang frontage. Yan, dito pa siya. Yan yung kanyang area hanggang doon pa. Then ayan, mahangin naman dito sa area, maganda. Ganda pa ng niyog. Niyog tuloy mangga. Ayan, yan sa kabila niya meron pa diyang mga residential pa din naman yan. Kaya itong lugar na ito ay hindi naman siya masasabi natin baka tago yung lugar, nakakatakot. So hindi po, ito ay dinadaanan, kaya ito po ay pinipison na nadadaanan kasi ito ng mga produkto. So pwede kayo magnegosyo dito, kayo na yung mamimili ng lugar, kayo na mamimili ng mga produkto, kumbaga magiging middleman po kayo. So yun yung pwede nyo maging negosyo dito sa area na ito. At the same time, madami kayong pwedeng itanim kasi ang sukat po nito ay 4.2 hectares. Sa title po ay napakalinis po ng titulo nito.
Bale sa titulo po, ang title po nito ay green title na, which is yun yung pinaka latest na. Yung border po niya ay green title na. Kumbaga easy to transfer yung mga ganong title. At the same time, ang nakapangalan po sa title ay isa lang po, single. At buhay pa din naman po si seller. Ayan po. Kaya isa lang yung paperma, wala nang kung sino-sino susugsugin, kung sino-sino ano yun. Kaya goods na goods yung kanyang title. Kumbaga po, once na nabisita nyo to at magustuhan nyo, gusto nyo bayaran na, okay, masasettled na po agad kahit sang abogado nyo dalhin. Kasi once na makita yung title, okay, green title. Sino nakapangalan? Isa lang yung paperma, ID, alaba, single. Diba? Kaya napakaganda nitong property na ito. So, wala na kayong susugsugin pa, sino yung mga tagapagmana, wala na. Solo title po ito. Iisa lang ang nakapangalan sa title at buhay pa ho. Yun yung kagandahan niya ng kanyang property. So kayo na bahala mag-develop. Yan. Bali ang presyo po nito ay 2 million. So yun yung naging price na po ng seller nito. Actually napakamura nito sa 2 million. Kasi lalo na ganito yung status niya. Along the road. Wala na kayong yung makikisuyo kayo makiraan sa property. Dahil ito pwede nyo i-subdivide to. Kahit kayo mag-subdivide nito pa isa-isang hektarya, mabebenta nyo ito pag subdivide, diba? Kaya baka magustuhan nyo itong property ito. Once malinis lang ito, talagang very attractive na ito. Malinis lang itong property na ito. Yan. Ngayon hindi siya ganon ka attractive kasi nga masukal pa, pero kita nyo naman yan. Itong portion na itong malinis na ito, diba? Portion pa lang to, konti pa lang. Lalo na kaya kapag yan ay nalinis na lahat yan. Yung lupa naman niya sagana sa tubig, kaya walang problema. Kahit saan kayo magtusok dyan, mag deep well, sagana yan. Alam ko sa likod napakadaming tubig din dyan. Nakapunta na ako dyan sa likod na yan yan. Diba? Ito pa lang portion na ito yung malinis. Okay na. Paano pa kaya kapag halos lahat na yan? Ito yung mangga. Ganda. So ito po yung sinasabi yung cemented road. Tapos pagbaba dyan, dun yung property. So kung mga nasa last 2 kilometer lang po simula dito hanggang dun yung kanyang property. So dito yung linyahan ng kuryente. So kahit pa paano naman may mga kalapit bahay din dun. Kaya kagandahan po niya ay pwede kayo mag-alaga ng livestock, kambing, baboy, baka, maalin po. Kasi hindi naman siya sobrang malapit o yung maraming tauhan para mapinsala ng amoy ko sakaling magla-livestock tayo. At the same time, hindi naman kalayuan yung mga kapitbahay at hindi kayo magiging sobrang isolate. Pero kadalasan may mas gusto yung ganung property. Kaya talagang good siya for farming yung kanyang property. So, napakadali na nung pagpunta niya. Kasi last time na bisita namin dito, medyo mahirap pa itong daan na ito kasi bagong butas pa lang siya.
Pero ngayon po ay dinedevelop na. Inaano na ng piso, pinipiso na po. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebecacion-Layaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.